So, magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about to sa huwag magbibigay ng non-sexual attention sa babae. So, ipapakalat natin yung Mode 1 ni Alan Roger Curry. Ginagawa ko na rin yan dati noong 19 pa ako. Kaya siya lang din nag-confirm na mas effective nga talaga yan na ano. Pero dati kasi hindi rin ako nag-a-approach gaano eh. Na-approach ko lang yung mga katrabaho ko dati. Dinidate ko sila. Tapos sabay, dati nagdi-date pa nga ako eh. Pero mas maganda direktahin mo na lang talaga sa pakay mo. Kasi iba na yung ano ngayon eh. Direct approach na talaga yung mabisa ngayon. Kasi marami ng babae na pumapayag na talaga. Kasi yun nga, kagaya mo rin sila, malibog rin. Kasi hinihiwalay ng lalaki. Meron silang ano eh, iniisip na babae, prudish, malinis, mabait, hindi malibog, hindi nila paborito yung sex. Yun yung pagkakakala ng lalaki. Pero sa totoo, kagaya rin ng babae yung lalaki, same din ang gusto. Tsaka biology yan eh. Tsaka napansin ko to, yung mga batang babae dahil mataas hormones, talagang sila talaga yung naghahanap at talagang nagiging wild. Yung sabik talaga ng sex. Kasi merong mga 15 years old nakikipag-sex na 14, 13, di ba? Bata pa. Eh yung ibang lalaki nga natatakot pa kasi baka makabuntis. Which is naranasan ko rin yan dati na ano, natatakot ako baka makabuntis. So yun nga, huwag kayong magsasayang ng oras sa babae. Tsaka huwag nyong ibibigay non-sexual attention nyo. Ito yung i-date-date mo, tapos kakausapin mo, chat-chat, na wala naman talagang pupuntahan. Tapos, ano pa ba, gagawin mong kaibigan. Okay lang kung yun talaga yung pakay mo kaibigan. Pero mostly naman lalaki is nag-e-expect na mauuwi nga sa sex, which is malabong mangyari yan kasi nakategorize ka na ng babae as friend zone. So, yung babae, maraming categorization yan. Meron siyang kinakategorize na pang sex. Yan yung first meet-up pa lang binibigay na nila sex. Now, depende na yan kung mapupunta sa relasyon o hindi. Pero usually, kahit hindi mapunta sa ano yan, basta binigay niya yung sex, is okay lang din sa kanya kasi nga, gusto niya rin yun, yung sex. Yan kasi yung pag-aakala ng mga lalaki na hindi gusto ng babae yung sex. Gusto rin ng babae yung sex. Pero binibigay lang nila talaga yan sa dinidesire nila, which is yung may upper hand sa looks. So, ganun nga. Tsaka, binibigay rin naman nila yan sa mga beta box provider, yung top G, yung mga pre-selected. Yun nga lang, medyo matagal doon. Hindi kagaya ng may upper hand sa looks na talagang ano. Prime age to sinasabi ko prime age. Una munang gagawin ng mga prime age na babae, 18 to 25, is may kipag-date, mga ganyan. Tapos hihingi dun sa sugar daddy ng mga kung ano-anong bagay bago ibigay yung SCX. Hindi kagaya nung sexually na dinidesire is bibigay niya talaga ng kahit first meet up pa lang. Hindi kagaya na sugar daddy yung top G sa beta box or beta box provider. Kahit hindi na natin sabihin sugar daddy, beta box provider is yun nga, kailangan ng ano. Kasi pang relasyon kasi yung gusto ng babae. So pagka hindi niya binibigay agad yan, ibig sabihin relasyon gusto ng babae na ano. Pero sa akin kasi mas maganda first strike to second strike pa lang talaga eh. Tsaka ikaw naman pwede mag-upgrade ng relasyon kung gusto mo eh. Which is yun yung ginagawa ko dati. Kasi mas mataas yung rate na mas tatagal yung ganun. Kaysa dun talagang kinategorize ka na niya as for LTR tapos pinapahirapan ka niya. Kasi yung LTR kasi need mo dyan mag-entertain, need mo dyan mag-provide, maging silbidor. So, meron siyang checklist pang LTR. Hindi kagaya dun sa pang checklist niya na pang SEX is physically attraction lang talaga.
Biruin mo yung difference ng pang LTR, 'di ba? Kailangan average ka sa SEX. Tapos nakakausap ka niya na maayos, parang friend. Tapos may provider ka pa at silbidor pa. So, pag pang LTR yung category niya sa'yo, medyo overall ka niyan. Parang hindi ka gaya ng mga alpha is isa lang talaga mapasa mo, which is yung uh, se- uh, sex appeal, yung sex appeal na tinatawag. O tinatawag nilang charisma, in short, pogi, may upper hand sa looks. So yun nga, huwag kayo magsasayang ng oras sa babae, huwag nyo ibigay yung non-sexual attention nyo. Kasi merong kinategorize si uh, Alan Roger Curry na itong mga 4 types ng babae. Kaya mas maganda i-direct approach nyo na is yung una, reciprocator. Ibig sabihin yan, babae na yan, unang yaya mo pa lang, niyaya mo na SEX, papayag agad yan. Hindi ka niya papahirapan. Reciprocator nga papayag siya. Kaso, kailangan dinidesire ka niya talaga. Sexually attracted siya sa'yo, sa lalaki. Pangalawa is rejector. Pag rejector yung babae is, pag minode 1 mo yan rejector, hindi na siya paligoy-ligoy, hindi na siya nagmamanipula. Rejector lang, i-reject ka niya kasi hindi talaga siya physically attracted sa'yo. Yung pangalawa naman is, pangatlo naman is pretender. Itong pretender na to, kinategorize niya to sa dalawa. Sa erotic hypocrite tsaka wholesome pretender. Pero sabihin na lang natin pretender. Kuwari, na unang yaya mo, niyaya mo siya, tapos parang na-offend siya, kinikriticize ka niya, ang dami niya sinasabi, alibay. Kagaya yun nung katrabaho ko na kasing edad ko, minode 1 ko siya, dinirect approach ko. Gagawin kitang ka-FWB. Tapos ang dami niya niyang pinagsasabi. Sabi niya, masaya ako sa ano ko yung ganyan. Hindi niya ako na-reject, hindi niya rin siya nag-oo. Tapos nga pala, nagkita kami kahapon. Nagulat ako kasi bigla siya naging mas malapit. Dati hindi niya ako hinahawakan. Ngayon kinakapanan niya yung bicep ko. Yung tas ngumingiti na. Tas sumaharap na talaga sa akin. Sabi ko, bibigay ito. Pero hindi ko na binibigyan ng attention kasi wala na akong pakialam kasi ini-string niya ako So, pero pinipisin niya yung bicep ko kahapon yung nag-handover. So, sabi ko, kala ko magbabago siya, mau-offend dun sa direct approach ko. Kaya, yan yung patunay sa inyo na talagang gagana yung direct approach. Pero, kailangan, average looking ka or above average. Kasi kung pangit ka talaga, direct approach mo, HR labas mo. Mapupunta ka sa HR. Tatanggal ka sa trabaho mo. Ako malakas loob ko dahil yung itsura ko papalagdaman Pero yun nga, ganun talaga yung ano. So, yung mga pretender, yun, yung sinample ko kagaya ng ano ko. Daming paligoy-ligoy, papatagalin niya pa. Pero the best na approach dyan is wag ka na mag-contact, wag mo na entertain. Tapos kusa na lang niya ibibigay yun. Hindi man sa ngayon ng mabilisan, pero sooner or later ibibigay niya rin. Pero wag ka mag-expect Yun yung pretender. Ibibigay niya rin yung SEX na inaasam mo, pero nag-iisip pa siya. Tapos kasi ayaw niya masira yung image niya na hindi siya easy lay or kaladkarin. Or sabihin natin ho. So, dinibunk na rin niya ni Alan Roger Curry. Wala naman talagang good girl at bad girl. Ang nature ng lalaki at babae ay promiscuous. Tapos, kahit pa sabihin mo church yan, nagsisimba, Christian or kung ano pang religion yan, or kahit pa sabihin mo na, anong tawag dito, sinisave niya yung V niya for marriage is, nagtitimpi lang talaga siya. Pero pag na-temp yan, pag minode 1 yan ng pogi, bibigay rin yan, promise. Kaya wala talagang good girl, bad girl. Isa pa yan, tanggalin nyo yan sa isip nyo. Lahat ng babae,
at lalaki ay promiscuous. Depende na lang yan sa option niya. Kung may option siya, di syempre bibigay niya rin yan. Lalo na kung open-minded yung may tsura. Eh talagang bibigay yan. So yun yung pretender. Pangalawa naman is yung time waster. Pang-apat pala. Pang-apat yan time waster. Yung time waster na babae na yan, yan yung uubusin yung oras mo kasi gusto lang ng attention. Kagaya ng mga nagpo-post sa social media, sa Facebook, 'di ba? Mga attention whore tawag doon. Yung nagpo-post na naka-bikini, two-piece para gusto kunin yung oras ng ano. Kasi isa yan sa mga number one na mahalaga sa babae is yung attention na ano kasi pang ego boost nila yan eh. So dyan sa Facebook popost sila bikini. Actually pansinin mo yung mga babae. Ang pinopost lang talaga nila, katawan lang talaga nila. Kasi alam nila talaga na marami talagang thirsty na lalaki at gusto talaga SEX. Which is 100% naman talaga na tama sila. So ginagamit nila yon na pang attention, pang boost ng ego. Isa pa rin yan, kaya marami rin nasi-single na lalaki kasi nagbibigay sila ng attention. So, ang panira ng game talaga yung mga thirsty na lalaki kasi hindi nila alam tong ganito eh. Kasi nagbabaka sakali pa sila. 'Di ba yun nga yung libro ni Alan Roger Curry, The Possibility of Sex. Kaya binibigay nila yung non-sexual attention nila sa babae kasi umaasa sila na bibigyan sila ng SEX. Yun yung gustong mapuksa ng mode 1 direct approach is kasi pagka dinirect approach mo tapos na ang laban, alam mo na i-reject ka niya or hindi, or kung i-string ka naman niya kagaya ng ginawa sa akin ng katrabaho ko, tapos biglang hindi naman nagbago yung ugali, hindi na ilang, pinisil pa nga yung bicep ko. So pagka ganun, ang approach dun is usual lang, wag ka magbabago, wag ka maiilang. Kasi sooner or later din, pag hindi siya nakatiis, pag libog na siya, bibigay din yan. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yan, time waster is yan mga ganyan. Actually, pwede ko na siya i-categorize sa time waster eh. Na nagaganyan-ganyan eh. So, pangalawa, ang another pa ng form ng time wasting is nakikipag-chat lang siya, gusto niya ng kausap dahil bored lang siya. Diyan ang papasok yung mga beta orbiter tsaka emotional tampon. Usually sa gabi yan. Sa gabi yan biglang magpaparamdam. Tapos, habang single pa yung babae, kumari single pa yung babae, wala siya nakakausap or karelasyon, i-entertain niya yung mga beta, isa man sa, or dalawa, or tatlo pa nga eh, sa beta orbiter niya, or sa DM niya. Wala na siyang pakialam dyan kung pangit na yan, average looking. Pero kung gusto niyang kiligin, syempre pipiliin niya yung may upper hand sa looks. Pero etong 100% na igagaranti ko sa time waster, sa mga babae na ganito is no chance. Hindi niya talaga ibibigay yung SEX. Sa pretender, ibibigay pa eh. Bibigay pa sa pretender. Pero sa time waster, no chance. Kahit anong gawin mo dyan, kahit ikaw pa pinakamayaman, magbigay ka ng Lamborghini. Tapos kung ano-ano pa, i-date mo siya, igala-gala, isini mo siya. Is nagsasayang ka lang ng oras kasi wala talagang SEX na ibibigay dyan. Na ano, parang 'di ba ang sample lang nito, yung time waster na kumikita, yung mga stripper sa strip club. 100% na hindi naman nila bibigyan ng SEX yung customer. Pero yung mga customer is willing talaga magbayad sa mga stripper, nagbibigay ng tip kahit na walang SEX. So, isa pa rin yung sample na ano pa bang sa time waster. Yan, yung mga nakikita ko sa FB group pages na nagyayaya ng kasama, gala-gala. Biruin mo, daming categorization. Meron sa emotional tampon tsaka beta orbiter na kachat. Kachat yun, kada gabi. Tapos meron pang gala-gala. Looking for kasama gumala. So ikaw naman, tanga, umaasa ka.
kakagatin mo yung ganun. Sinabi na nga niya yung talagang pakay niya eh. Pag sinabi niya na babae, sinabi niya yung pakay niya na looking for kasama, kagala-gala. No chance yan. Huwag ka na mag-expect na mapupunta sa SEX yan. Kasi yun lang talaga yung pakay niya. Ang dami kasi mga tangang lalaki talaga na nakakabwisit, 'di ba? Kinakagat nila yung mga ganyan. Tapos looking for kasama magsini, tapos or kumain sa labas, sagot, sagot mo, ganun. Pag yan yung hinanap ng babae, ito na naman, papasok na naman yung mga lalaki na uhaw na uhaw. Nag-expect kasi sila na bibigyan sila SEX. Pag yan hinanap ng babae, walang SEX mangyayari dyan. Papaniwala ka din. Tapos meron pa nga sabi, meet up daw. Tsaka na magdi-decide kung may kipag-SEX babae. Oh, posible mangyari yun. Pero, salang-sala yan, yung may tsura talaga. Kung wari, meet up lang yung habol niya. Hindi niya sinabing kumain. Kasi kung kumain lang, malamang i-message niya dyan, yun talagang willing na magano. Pero kung ka-meet up, 50-50 yan. Pero the best talaga is i-video call nyo na lang talaga. Makita nyo yung mga magkakitaan kayo isa't isa. Tapos wag ka gano'ng mag-effort na pumunta sa kanya, sa lugar niya. Ganda nga, papuntahin mo na lang sa lugar mo kung meron ka talagang lugar para hindi ka nagsasayang ng oras tsaka pamasahe. So, nagiging desperate na rin yung mga babae ngayon. Kaso nga lang, desperate sila sa attention, yung non-sexual. Hindi sexual yung desperation nila kasi nakukuha naman nila yan sa kapartner nila or mga pogi na nakikipag one night stand. Pero usually nagsisisi rin naman sila pag nakikipag-on sila eh. Kasi tumataas kasi yung body count nila eh. Tapos may mga shaping. Paano kung mataas yung programming ng babae, di ba? So, hindi niya maiiwasan na ganun na fail niya sa sarili niya na tumataas body count niya, ganun. Ano pa ba sa mga time waster? Yan, yung mga kausap sa telepono, ubusin yung oras mo, chat-chat mamaya. Yan, gala, nood sine, basta anything na non-sexual na kinukuha niya sa'yo. Oras mo pa pala. Yan. Kahit yan tambay, ganyan. Kaya sooner or later, mapupunta to sa beta male or revolution. Beta male revolution, di ba? Yung libro na nabasa ko. Ganun mangyayari niyan. Kahit beta provider is or yung mga average looking or pangit, ayaw na talaga sumalo ng ano. Kasi kahapon nga lang pinanood ko yung kay Rolo Tomasi. Yung about sa body count pinag-uusapan nila. Kasi kung ang ano mo kasi 'di ba, sinasabi nila ang success daw ng lalaki is sexual reproduction. Tama rin naman 'yun. Kaso ang comparison kasi ni Rolo Tomasi dito is yung nakipag-SEX yung babae nung prime age siya dun sa Chad sa mga pogi bago mo makuha tapos naka-reproduce ka. Oo nga, hindi nga siya naka-reproduce dun sa pogi nung prime age niya pero nakuha mo yung babae nung kupas na siya. Gets mo yon? Dahil kupas na siya, ipipa ni Pace is sincere siya sa'yo, pero may comparison. Yan yung sinasabi nila na alpha widow. Kahit anong gawin mo dyan na parang pag-i-impress or pag-a-alpha mindset is ikaw yung nice guy finish last. So, yung comparison pa rin nandoon dun sa mga kumuha ng prime age niya. Merong isa doon or dalawa na alpha na pogi na hindi ka talaga makaka-measure up doon sa dalawa na yon. Hindi maiiwasan yan, may comparison talaga. Kahit sa lalaki naman, ang comparison sa lalaki, galing ng SEX. Yun yung para sa akin, nasa utak ko Pag magaling yung babae sa SEX, tsaka yung treatment niya. Yun lang talaga. Actually, parang pareho rin sa Biruin mo sa akin, yun yung comparison ko yung galing niya sa SEX tsaka yung treatment niya sa akin. So, yung sinasabi nila wifey material.
Ganon din yung comparison ng ng babae sa nice guy finish last, 'di ba? Yung nakuha na niya yung babae ng kupas na. Sinasabi pa nga na sample ni Rolo Tomasi, no, who licked the ice cream, ibig sabihin yung mga pogi na mga bata na nakahit dun sa prime age yung babae mo ngayon nung prime age pa siya. So, kaya ayun yung may comparison. Actually, siguro kasi pangalawa nila ako parate eh. Usually ito mga na-hit ko pangalawa. Nito lang medyo late na ako kasi nga may age na ako, 'di ba? So ito lately, nakukuha ko 5 yung body count, 7, mga ganyan. Pero wala naman akong papakasalan sa kanila din eh. Siyempre ba ito papakasal? May comparison yan, di ba? Although nakita ko naman na yung mga exes nila, hindi pa rin magme-measure up sa looks ko. Pero ganun pa rin. May comparison pa rin yan, di mo maiiwasan. Meron akong mga ganun, pangalawa nila ako. Ang tagal nila bago magka-boyfriend. Actually, ito ang ka-LDR ko, sabi niya, pagka hindi raw naging kami, nakatuluyan, hindi na raw siya magbo-boyfriend. Kaya sinasabi ko, totoo yung comparison sa babae. Yan, hindi yung magbo-boyfriend. Yun din yung nakipag-break sa akin na 6 years na LTR. Naka-isang boyfriend lang siya, tapos wala na, hindi na nag-boyfriend. Magsisingle na yun habang buhay kasi hindi na siya makaka-measure up. Ako pinakamatagal niya eh. Hindi na makaka-measure up yung mga next na succeeding na lalaki nun. Yun yung sinasabi natin na pag nakuha mo yung kupas na, oo nga, naka-reproduce ka, pero yung treatment sa'yo, may comparison yan na So, mabalik tayo dyan sa topic na wag nyo ibibigay yung non-sexual nyo. Magiging uso na yan next succeeding years. Mode 1 na talaga halos lahat na lalaki kahit beta. Average looking. Tsaka wag nyo naman pakiligin yung sarili nyo. Yun nga yung sinabi ko sa inyo yung mga 1 year ago na video ko na pinapakilig mo lang sarili mo. Oo nga, may magandang babae dyan. Tapos meron ngang kinakausap ka or inaano. Ako kasi pag kinakausap ako sa trabaho, yung kung ano lang yung sinabi nila, yun lang. Hindi na ako nag-extend. Kasi iniisip ko, hindi ko sila trip. Tapos may asawa at naman sila at anak. So, wala ring kwenta. Pinapakilig mo lang sarili mo, di ba? Pero sa kanila, hindi talaga ako kinikilig dahil hindi ko naman talaga sila trip. Pero yun nga, wag nyo na lang pakiligin yung sarili nyo kasi mag-expect ka lang talaga. Kaya mas maganda, wag mo na ibigay yung non-sexual mo. Kasi nag-o-open ka ng door sa manipulation. Tapos in the end, ikaw lang, sisisihin mo yung sarili mo dahil nagpakatanga ka, di ba? O dinate-date mo yung babae. From the get-go, matalino yung babae. Sinasabi na lang nila yan. Di ba nga, looking for kagala-gala, looking for basta yung mga ganyan na kasama kumain. So, ikaw naman kakagat ka dahil nag-expect ka na mauuwi nga sa SCX. Is pinapahirapan mo lang sarili mo at pinapakilig mo lang. Kaya mas maganda mode 1 na rin talaga i-direct approach nila. Kagaya nung ginagawa ko ngayon sa mga katrabaho ko. Total 1 year naman na ako din. Mode 1 ko sila lahat. Actually, mode 1 ko yung mga bata. Kasi, ko yung pattern. Mga bata nagkakagusto sa akin 21. Kasi mataas hormone yan. Super libog yan. Yung mga 21, 22 hanggang 25 below. Malilibog yung mga yan, promise. Sila pa yung magtuturo sa'yo. Kasi same yung pattern. Di ba sabi ko nga, ako lang tumatanda. Pero yung mga nagiging ka-FWB ko man relasyon is below 27. So, yun nga. Napansin ko is sila talaga yung mas aggressive at malibog. Kasi matataas pa hormone yung mga yan. Hindi nga kaya ng mga ganyang edad na maging single ng matagal eh. Yung prime age. Mahirap makakita na single na prime age ha. Halos lahat yan in a relationship. Dinibang ko na rin yan, di ba? Yung mga just beefer sa college, high school. Tapos sa prime age, lagi yan nasa relasyon. Mahirap.
Mawawala lang yan sa relasyon pagka nasa 28 na sila, 29. Kasi ipipani na yan. Ipipani na yan. Maghahanap na yan ng mga matitino, beta provider. Which is too late na rin talaga kasi mangyayari niyan is yung expectation nila na may beta na nag-aantay is wala na. Yung beta manghihit na lang din. Kasi alam na rin ng beta yan eh. Na ano eh, imposibleng, ang tanga naman talaga ng beta na yun kung hindi niya alam na nagtatry siya nung kabataan niya, wala talaga siya makuha. Tapos kung kailan may 30 anyos na nag-hit sa kanya, di ba? So, ganun nga. Huwag nyo na ibigay yung non-sexual nyo. Mauuso na to. Kada approach ng mga lalaki, kada chat, puro tungkol na lang sa meet up sabay SEX. Direkta na. Which is mas maganda yun. Para talagang ma-frustrate din sila. Hindi lang kayo ma-frustrate, pati sila. Kasi hindi na nila alam yung kung sino serious eh. Kaya napapansin mo dun sa FB page na mga pages, mga groups, or dating app looking for serious relationship. Tapos titingnan mo edad nila 27, 28 onwards, ganyan. Is marami pa rin lalaki na nagpapanggap na looking for serious. Tapos mga ilang hit, anuhin na. Hindi na sila siseryosohin. So magkakatrauma. Ang end up nun is magiging single na lang talaga habang buhay. Meron pa nga ako nakitang sa walk page eh. Babae, 29 years old, chubby daw siya, maputi, boobsy. Pumapayag siya magpaputok sa loob ng kipay eh. Basta wag lang yung ipuputok sa bibig, ayaw niya nun. Pero willing talaga siya magpaputok sa sabi ko. Nako, desperado na to siguro. Gusto na ito magkaanak. Kaya gusto na ipaputok sa loob. Only para only 29 ka na. Kahit nga nung kabataan ko, natatandaan na ako sa 29. Minsan nga, yung nakauna sa akin, 27, natandaan na ako nun. Kasi 21 ako nun eh. Kaya yung nilibre ako ng pokpok. Di ba, nakwento ko na sa inyo, nilibre ako ng pokpok once. Binayaran ng kaibigan ko. Para lang may kasama siya. Pinili ko yung 21. 24 ako nun eh. Or 23. 23 ako nun. Tapos pinili ko yung 21. Siya pinili niya yung 26 ata. Yun pa nga lang yung edad na ganun dati nung bata pa ako. Natatanda na ako sa 26. 21 ako nun, 26. So pinili, 23 pala ako nun, tapos 26. Sabi ko, matanda to. Ito na lang bata. Yung pinili ko. Tsaka mas maputi yun. Sa kanya ata. Di maganda yung pinili niya kasi madilim na rin nun eh. Sa Bugaw yan eh. May mauso pa kasi dati yan. Yung mga ganyang babae prime age, bumabandera pa. Ngayon hindi na online eh. Online pro na ngayon eh. Hindi na bumabandera. Wala na ring middleman na meron sa website pero mga minor de edad yun. Mga illegal yung mga ganun. So, yung mga walk ngayon, wala nang pimp yan. Direkta online na yan. So, ganun nga. Actually, mas maganda pa mag-pro na lang talaga kasi walang nasasayang na oras eh. Direkta ka na dun sa pakay mo. Tapos, sigurado pa talaga na ibibigay sa'yo. Kaysa yung i-date mo, lalabas mo, makikipag-chat ka ng ilang buwan. Kung yung chinachat mo ng 3 buwan, preno mo na lang. Chat, sayang yung oras, di ba? 3 buwan. Tapos, paano kung yung babae, time waster lang pala? Oo nga pala, Kaya ka nga pala chinat dahil gusto niya lang talaga ng pang-aliw. Ibig sabihin, hindi ka rin talaga bibigyan ng SEX. Tapos yung nilalabas-labas mo. Kasi nakikitaan. Alam ng babae yan kasi sila nga picker eh. Kasi unang-una niyan yung mga lalaki, sila talaga yung mag-o-offer. Kasi nga sa brainwashing, hindi mo kailangan gawin yan. Yung mag-o-offer ng libre-libre, tapos sagot mo lahat. Hindi mo kailangan gawin yan. Yung ibang lalaki, sila pa nagpapalibre. Na Ako, ginagawa ko rin yan. Ako nagpapalibre. Yung sa mga Gen Z ngayon, ako nagpapalibre sa kanila. Pero dati,
ako yung nalilibre kasi sila yung mas bata, wala silang trabaho eh. Wala silang trabaho, ako yung may trabaho. Tapos ang cost ng break, ano, nagrarason na lang ako kung ano-ano, pero sa totoo, wala akong naiipon. Yun lang talaga yun. So, ngayon sa mga Gen Z, parang equal exchange kami, tsaka sila nanlilibre. Kagaya nung, oh, mas maganda pa nga yung ganun eh, na papuntahin mo na lang talaga i-direct approach para hindi mo masasayang, hindi mo na ma-encounter yung mga pretender, tsaka yung mga manipulative time waster. Actually, pwede ka nga rin maging upfront eh kung gusto mo relasyon. Kasi sinasabi nila pag relasyon lang, dapat indirect daw yung approach. Indirect is yung parang i-date-date mo pa. Tapos parang sub-communication, aasa kayo sa sub-communication. Palagayan tawag doon, di ba? Sinabi ko na rin yan. Effective yan ng mga high school, college, yung mga just be first. Palagayan tawag dyan. Yung papakiramdaman niyo yung isa't isa sa sub-communication. Pero, hindi maganda yan kasi nga, mas maganda talaga yung pagiging direkta at honest. Kasi, ganun din yung treatment niya sa'yo. Actually, attractive nga siya. So, tutusin lang eh. Kasi, napansin ko yung mga promiscuous na babae na nakikipag-ons tsaka nag-approach sa akin is talagang honest sila, tsaka direct to the point sila na mag-a-approach sa akin. Pero hindi nila sasabihin ng SEX. Pero yun na yun kasi nga sila nag-approach sa iyo eh. Na ano. So ikaw na lang talaga magpa-follow up na magyayaya nga na mag-check-in or mag-SEX. So paano? 31 minutes. Huwag nyo na ibigay yung non-sexual attention nyo sa babae. Kasi ginagamit lang kayo for ego boost, chat-chat dahil nabobore siya, tapos yung attention mo, tsaka pera mo para sa benefit niya. Tapos, wala namang kasiguraduhan na ibibigay yung pakay mo talaga, which is SEX. Kaya mas maganda, i-direct approach na lang talaga. So, paano? Yun lang. Peace.